Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, pinaputol na ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga online gambling sites sa mga e-wallets. Giit naman ng ilan, dapat ituro lamang ang responsible online gambling. Posible ba talaga ang responsible online gambling? Huwad lamang ba ito? Alamin natin ang tunay na epekto at dahilan ng online na pagsusugal sa tapatang Diyos at Bayan. Samantala, online gambling sa Pinas, tinawag na epidemic at worse than Pogos. Abangan sa nakakaalarma at pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan tungkol sa kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa pagsusugal at anuman ang maling kahinatnan nito. Magandang gabi Pilipinas, ako si Alex Tinsay at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Isa sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon kung nakakabuti o nakakasama ang online gambling. Moderation nga lang ba ang kailangan? O total ban? Ako si David Paul Farma. Tara, tanungin natin ang mga Pilipino. And sir, question namin, nag-online gambling ka ba? Nag-online gambling. Application or website? Word banking yung nilalaro ko. Paano siya nilalaro? Papindot-pindot lang, pataya-taya maliit, tapos nananalong malaki. Magkano pinakamalaki mong tinaya at saka magkano yung pinakamalaki mong napanalunan? Tinaya ko 200, malaking panalo ko 5-6. 5,600? Talo. Hindi ko na masabi sir kung magkano malaking talo, malaki rin kasi natalo ko rin dati. So overall, mas malaki ba yung napanalunan mo o yung lugi sa'yo? Yung lugi po. Nag-online gambling ka ba? Oh, never ko pong ginagawa yan. Kahit sa wedding, hindi ako nagkakaya ng ganyan. Dadagdag ko na lang po sa baon ng mga anak ko. 3 pinagbabaon ko eh. Hindi nga ako marunong, tsaka wala akong cellphone. Paano kung may cellphone kayo tapos maturuan kayo? Hindi rin sigurado kasi mahina kita. Naglalaro ka ba ng online gambling? Hindi. Ano lang? Waiting lang, matala sa waiting. Bakit di ka naglalaro ng online? Gawa ng tao yan. Ba magkano yung tinataya mo? Minsan, 500, 200, 100. Pero paminsan-minsan, panalo, minsan hindi. Magkano pinakamalaki mong napanalunan? Siguro nasa 1.5 rin po. Kasi nabawi rin po eh. Binabawi rin po kasi nila yun eh. Tuwing kailan ka lang naglalaro nito? Pagka gusto ko lang, pagka libaan ko lang din kasi yan. Tumataya ka ba sa mga online gaming? Hindi. Bakit? Isugal yun eh. Wala namang pera eh. Kung may pera kayo, sir. Kahit na, unahin ko muna yung pamilya ko. So, tanong ko sa inyo, sir, moderation o total ban talaga ang online gambling? Pwede rin tigilan kasi yung iba marami naluloko dyan eh. Marami nagkakautang kahit mayayaman. Isang iba pa nga nang-hold up pa mga pulis pa. Moderation siguro pwede kasi marami rin ang mga sa wedding eh. Nangongobra. Mas pabor ako sa itigil na lang. Hindi man sa ngayon mangyari sa amin, what if yung mga anak ko, kasi yung mga anak ko, masyado na silang mga gadgets. Paano kung sila naman yung unlike yung sa Roblox pa nga lang, parang, mami, pag-Gcash naman. Okay lang matigil yung paglalaro mo? Oo, Okay lang. Ba't gusto mo ng iban? Kagaya yan. Nakatrabaho, hindi ako makapasok minsan. Pupunta pa ako dito akong bitaran. Para lang maglaro. Pag bagong sahod ako, nakakatipalat yung parang gustong gastuin yung 3,000, 5,000. Na, kasi marami na nalung dyan eh. Marami akong tropa dyan na sasanla para mapaglaro. Ba't nag-waiting ka pa, sir? Wala naman yun. Hindi na kailangan pagpilian yan. Kailangan tanggalin na talaga yan. Pahirap lang yun sa buhay natin. Ma'am, pwede nyong i-share yung experience nyo dun sa katrabaho nyo? Parehas kami ng trabaho na kontraktor. Mas malakas pa siya. Contractor kayo, ma'am? Opo. DPWH? Private contractor ako. Liaison kami. Yung isang kasamaan namin kasi sir, malakas siyang kumita. Maraming apply sa kanya. Sinusugal niya yung pera ng customer. Kami na... Online, ma'am, yan? Opo, online. Kami na matinong kontraktor, nadadami kami kasi nire-report na siya sa office eh. O kayo kumukuha kayo ng pera sa customer tapos hindi nyo naman inaayos yung mga papeles. Yung isang kasama namin or dalawa yata yun, dulong na sila sa sugal. Kamusta na sila ngayon, ma'am? Wala na silang trabaho. Naban na sila sa office. Makakilala ka pa ba naglalaro na ito, sir? Yung iba patay na eh. Lulong na sa scatter eh. Tigasan yung mga motor dahil nasa scatter. Para sa mga nagbibingo dyan, mga dyan ng scatter, tigilan niya, ayaw mag-attitude ko. Nakapag Saudi Arabia, nakapag-ipon, bumalik ng Pilipinas, namatay lang lola ko, nalulong sa sugal. Sa E-Games, alak, sigarilyo. Ingat kayo dyan.
Parang kagaya din niya ng bisyo na droga, nakaka-addict. Hindi magandang isaalang-alang ang pera, lalo na kung ito'y pinaghirapan. Galing man ito sa iyong sariling bulsa o sa ibang tao. Parang nilalaro natin dito ang ating kinabukasan. Life is full of surprises. Huwag na nating sorpresahin ang ating sarili sa maling bagay. Tandaan din natin, ang matalino ay natututo sa pagkakamali ng iba. Sabi ng Diyos, ang yamang madaling nakuha ay madaling mawawala. Ngunit ang unti-unting pinaghirapan ay lumalago. Kawikaan, Kabanata 13, Talata 11. Pinaghirapan ng pera. Huwag mong hayaang makuha lang ito ng iba dahil sa maling desisyon. Muli, ako si David Paul Farma. Pagpalain ka ng Diyos! Noong nakaraang buwan ay pinapahinto na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga online gambling links sa mga e-wallets. Bagaman itinigil na ang mga pogo sa Pilipinas, patuloy pa rin ang negosyo sa online gambling sa bansa. Kalat pa rin ang iba't ibang mga advertisements sa online, maging sa mga billboard. Wika naman ng ilang mga grupo, ang solusyon dapat ay responsible gaming. Ngunit ito ba talaga ang solusyon o mas magpapalala ito sa ating sitwasyon? Tapatan na po tayo, makakausap natin si Pastor Jonathan Banzuelo, Professor sa PBS Bible College, at si Pastor Stanley Clyde Flores, Provincial Pastor ng Jesus is Lord Church, Iloilo, upang talakayin at sagutin ang mga mahalagang tanong patungkol sa paksang ito. Magandang araw sa inyo, gentlemen. Magandang araw din, Pastor Alex and Pastor Stanley, maging sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Sir Jonathan, and of course, ang aking idolo ng iba, Sir Alex. Good morning po. Okay, matagal na pong gawain sa bansa ang pagsusugal. Ito po ba talaga ay isang kulturang hindi na maiaalis sa ating mga Pilipino? Well, siguro kung pag-uusapan po yung kultura, ito ay isang introduced na elemento lang naman eh. Siguro sa pag pinag-uusapan kasi natin yung mga components ng culture, may kinalaman yung customs and traditions. Yung ganitong klase ng entertainment nag-develop to in the course of time. Kaya ito nag-i-stick sa iba't ibang format nito ay may kinalaman doon sa tinatawag nating pleasure. No? Ibig sabihin, nagugustuhan ng tao na may mga times medyo napapaisip tayo eh. Kasi of course yung nagtitimbang tayo. Yun bang losses o yung nawawala pag ikaw ay nagsusugal na outweigh yung pleasure? I think in this case, ang sagot ay oo. No? Kagaya ng iba pang mga bisyo na ito pagka ginagawa ng tao, bagamat may damages na ginagawa sa kanya. Like for example, sa sugal, nakaka-apekto sa kanyang stewardship ng finances, ng kanyang time, ng kanyang health, ng kanyang relationship. Parang nagbibigay sa kanya ng tinatawag nating upliftment eh. Kung halimbawa, dapat pag nalulungkot ka, umaalis ka sa ganitong klase ng mga activities kasi nagbibigay siya ng challenge na siguro nailalayo ka rin doon sa current condition mo. At the same time, parang iniisip mo may possibility of winning. At in the course of our generation siguro, no, iba-ibang mga klase, dito sa ating bansa, mayroong mga legal at may mga illegal na sugal. Kaya siya nagtutuloy at pinapatronize ng mga tao na kahit minsan gipit na sa pananalapi ay nandyan. Kaya at the moment, no, parang lumalabas mukhang cultural. Pero ito rin yung magandang tandaan. Hindi lahat ng Pilipino ay nagsusugal. Bagamat may malaking sektor sa ating lipunan ay nagsusugal, na-expose tayo, aware tayo kung ano yung sugal na yan. Pero hindi lahat ng mga Pilipino ay nagsusugal. So yun po siguro, isa sa mga nakikita natin o naobserbahan sa ating lipunan. Pastor Stanley, ano naman po nakikita ninyo mga kadailanan kung bakit tila tatawagin na nga ng iba na addiction yung mga sugal lalo na sa mga Pilipino? Patagal pa sa palagay niyo ba ito ay may kinalaman pa rin sa kultura? Posible na in the perspective of other people, Sir Alex, na kultura ito.
Pero in the perspective siguro kami ni Sir Jonathan, Pastor Jonathan, nakikita namin na of course, isa talaga sa pinaka-factor nito is economy, yung ating kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa. Kasi po kung babalikan natin 40s, early 30s, nung maganda pang ekonomiya ng Pilipinas, hindi man ganito po kalala ang tinatawag natin ng gambling. At ngayon, nag-develop pa into online gambling. At kahit sino ang tanungin mo, yung collateral damage po, socially speaking, especially sa family, is a very high risk na hindi pwede nating i-risk na lang po yung sitwasyon ng ating mga pamilya. Stories after stories, fathers, mothers, seamen, and many others are very much alam ng karamihan na nababalita po ito. Even incidents po ng they take their life dahil po nalulung po sa ganitong bisyo. And the Word of God, the Bible itself, is nandun po ang mga tinatawag natin na sinasabi sa atin na yung mga money na easily gained is easily lost. At talagang kung i-quote ko po, napakahalaga nitong Proverbs 13 verse 11. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little, sabi po, will increase it. So, the perspective of the Bible does not change. Na hard work, yun po yung tama talaga na culture na i-develop natin. We go to Singapore, we go to other countries, developing countries. Hindi po kultura, hindi po ito ina-accept na normal po yung tinatawag natin na gambling, particularly ito pong online gambling. Ayon po sa mga reports at news articles ng mga kilalang news outlets sa ibang bansa gaya ng South China Morning Post, nagiging epidemya na raw ang online gambling. Sa inyo pong palagay, bakit po ito itinuturing na isang epidemic, lalo na sa mga Pilipino? Well, siguro, Pastor Alex, ang isa sa pinakamatinding makikita natin sa ating bansa, lahat ng sektor eh. So tumatawid siya ng age group. So ibig sabihin, dati pag sinasabi natin ang may involved dito ay certain age lang. Pero ngayon, hindi lang adults, hindi lang yung mga young adults, pati mga bata, no, nagkakaroon ng access because of online gambling. Kasi yun nga eh, number one, merong legal at merong illegal. Hindi naman natin kinokondone pareho, no? Pero yun yung dahilan kung bakit yung accessibility ay mas diverse. May pangalawang bagay na dapat din tayong makita rito, no? Yung pinag-uusapan natin dito, yung availability na kasi kino-commercial siya eh. Ibig sabihin may mga advertisement at yung bombardment palagi. Eh syempre, pagka naman tayo ay may hawak na gadget, yung technology, eh ano yan eh, parang trust-based. So maglalagay ka ng identity, bagamat nakalagay supposed to be doon sa disclaimer ng mga apps, no? Hindi ka pwede mag-gamble sa certain age, eh pwede naman dayain yung identity at pwede nga magkaroon ng multiple na tinatawag nating mga accounts minsan. So, yun eh, ang mga tao ay masyadong na-expose. Yung exposure na yun, so hindi lang yung age, yung social standing. Merong mga tao tayong makikita na talagang nandun naman sa mas mataas na level ng pamumuhay. They basically gamble out yung kanilang mga taglay-taglay na pera. Yung iba, ang kanilang sinasabi, well, ano lang ito eh, entertainment o kaya ay isang pamamaraan para yung excess ko ay gamitin. Pero ilan na rin yung ating naririnig na kahit dati maganda ang kabuhayan, nalulustay. At hindi lang yan. Kagaya na nabanggit ni Pastor Stanley kanina, pati yung mga nandoon sa, siguro sa demographics natin, pwede nga nating sabihin na ito ay nasa mahirap na katayo ang pangbuhay economically. Pero doon pa rin, inilalagay yung kanilang kaperahan. Umaasa na sa pamamagitan ng swerte o baka manalo ay magkaroon nga ng pagkakataon na yung tawag nila, one time, big time. Ang mahirap lang dito na minsan, yun nga, nababalitaan din natin sa sinasabi ng mga agencies ng gobyerno na yung pang-ayuda sa kanila na supposed to be ay para sa pagkain, pangtulong para sa kanilang mga pamilya, ang ginagawa ay inilalagay pa sa pagsusugal. So yun ay nagpapakita lamang sa atin na talagang iba na yung yung impact sa buhay ng tao. Merong siguro kung pagkain ito, parang meron ng craving, ninanasa na ng tao. So may mga times sasabihin niya, hindi ako naman ang in control.
Pero yung nauubos mo na yung lahat at wala na sa lugar, wala nang regulation, yung takbo ng buhay mo at maging ng lipunan, ayun yung nagpapatunay na parang nga siyang isang uri ng uncontrollable epidemic. So, kaya siguro ginamit na yung terminology na yun. Ayon naman sa ibang mga grupo, kailangan lamang di umanong i-regulate ang mga online gambling sites dahil malaking tulong daw ito sa ekonomiya na sa ating bansa. Sa tingin ninyo, ito ba isang smart move o siyempre may mga outlying spiritual impact itong mga bagay, lalo na yung mga addiction patungkol sa gambling? Ito ba ay sa tingin nyo magandang hakbang o lalo lamang magpapahamak sa ating bansa at bakit? I think the social cost talaga pong napakalaki na hindi pwedeng ituloy ito. Kaya nga I salute our Senator Joel Villanueva kasi po pinasa niya po itong tinatawag natin na Anti-Pogo Act of 2025 and it was approved. Ano na po ito, isang batas na. So alam naman natin yung social cost ng Pogo. Ano pong nangyari sa ating bansa, ano pong nangyari sa ating kapwa Pilipino. And as of the moment, ito po yung sinusulong din ni Senator Joel Villanueva, yung tinatawag na Anti-Online Gambling Act or Senate Bill number 47. Sana ma-approve din ito. Kasi po, may mga certain provision at pag-aaral po dito po, Sir Alex, na talagang nakikita na yung social cost po ng tinatawag natin na online gambling ay napakalaki ng toll po sa ating mga kapwa Pilipino. At again, going back to my argument kanina na mga highly developed countries, they do not accept this as a norm. Again, going back to Singapore, bawal nga mag-gamble ang citizen nila. Dapat napakaraming requirements at dapat may ganito ka, may ganyan ka. And even China, kanina Sir Alex, nasabi mo nga na na-report ng China na napakataas ng incidents of online gambling sa Philippines na sila pa mismo ang nagbalita. So yun, nakikita nila, nakikita ng other countries at nakikita rin natin, and I salute our Senate and other legislators who have been pushing for mapigil na po itong tinatawag natin na online gambling po. Pastor Stanley, nabanggit mo, si Senator Joel Villanueva pala, siyang unang nag-author ng batas na itong Pogo ipagbawal na. At meron din pala siyang batas patungkol sa online gambling. On hindsight, gusto ko lang itanong sa'yo, pwede mong sagutin o hindi. Hindi kaya ito yung nagbibigay ng dahilan kung bakit maraming tumutuligsa kay Senator Joel Villanueva sa kabila ng wala naman sila talagang may prueba pa para sa kanya sa mga akusasyon na iniugnay doon sa flood control projects. Yung bang, ito kayang mga ito na, siyempre may masasaktan doon sa mga Pogo at saka sa online gambling Sa palagay mo, may kinalaman kaya ito sa kontrobersyang nangyayari sa flood control? I think so dahil po si Mr. Expose, kung sabihin natin, hindi lang tinatawag na online gambling, Pogo, kundi napakarami niyang na-expose. Pati na po ang tinatawag natin na attempt po to change our constitution via People's Initiative. So isa pa lang yon, yung tinatawag natin na Pogo. Siya rin po yung unang senator and legislator na nagsalita against this. Flood control since 2023 pa po. Nagsasalita na po. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, since 2016, nagsasalita na si Senator Joel Villanueva. Pati po ang ating current na DPWH Secretary, nagsabi rin, nagpapasalamat din kay Senator Joel dahil in-expose niya ang corruption doon po sa DPWH with the flood control issues noon pa naman po. So lahat po nagkakatugma na talagang fighter, nag-expose po si Senator Joel. And this is, kung merong tinatawag na social cost, this is the political cost dahil po sa kanyang hard-hitting na tinatawag natin na expose, talagang binalikan siya. Lalo na po itong tinatawag na pag-expose niya nung Fake People's Initiative in an attempt to change the Constitution, extend the term, at hindi lamang yan, may tinatawag na fake PI, dinaya po yung process
doing that so. And when he exposed that, talaga naging malaking issue yun sa Senado. And I truly believe na connected lahat po ito. Okay, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po natin sa ating pong paksa, no? Bilang mga Christian pastor, Pastor Bansuelo, tayo ba sa church, meron ba tayong mga, halimbawa, mga counseling programs o namo-monitor ba natin yung mga members natin na hindi natin alam, lulong pala sa ganitong bisyo? Well, ang totoo niyan, Kuya Alex, ang isa sa mga dapat nating makita, yung difficulty on how to, sabi nga natin maano yung ating mga members at yung ating, of course, mga kabahagi ng ating mga churches to siguro lumapit sa mga trusted counselors na ating church, na ating mga trusted leaders. Kasi ang karaniwan, stigmatized kasi ito sa ating mga churches, syempre, no? We preach against it and we always say na dapat meron tayong stewardship at yung clear indicator sa Bible, yung Romans 12:2, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. We accept the possibility na meron talagang mga tao sa ating mga churches na nagkakaroon din ng involvement sa ganitong klase ng mga activities. No? Bagamat dahil nga ito ay stigmatized, ibig sabihin hindi tinatanggap at minamasamang activity, malamang sa hindi talagang nalilimit natin yung bilang. But we have to accept that merong possibility. Kaya nga lang, ang isa sa mahirap na gawin is to monitor dahil nga tiyak yan itinatago if ever na merong gumagawa. Pero ito siguro ang pinakamaganda, how we can create an environment sa ating mga churches and ministries na pwede talagang puntahan nila na merong, of course, confidentiality and privacy. Kasi syempre merong kahihiyan, merong losses na nangyari sa kanila. At syempre alam naman natin that they are not living consistently with the religious norms ng ating mga churches. Kaya yun nga siguro ang panibagong hakbang na dapat gawin natin. No? Ang church natin, mga churches natin ay magkaroon ng pamamaraan kung papaano sumabay din sa social problem na ito ng online gambling. At kabahagi noon ay pag-provide ng spiritual guidance, life coaching, at syempre yung tinatawag nating mga movement o yung tinatawag nating mga activities para una makalapit itong mga may problema, matulungan sila. At at the same time, ma-lead sila kung paano magkakaroon ng freedom and victory, hindi lang from the addiction, kundi makita nila yung role ng kanilang pananampalataya sa pagkakaroon din ng pagpapalaya. Kasi maraming aspeto ng kanilang buhay ang affected. Una yung thinking. Pangalawa, yung kanilang emotions, yung kanilang life condition. At most of the time, pag ang isang tao ay nahulog na sa addiction of any forms, kahit na itong gambling, kailangan may support system, may monitoring system. At yun ay kinakailangan talagang lapatan ng isang uri ng ministeryo na tututukan sila, tutulungan sila. Pero kinakailangan din merong professional know-how along with yung tinatawag nating spiritual truths para talagang unti-unti mag-guide sila sa kanilang pag-alis, no? Kung paano naging systematic yung pagpasok nila, kinakailangan din maging systematic yung pag-guide sa kanila para sa kanilang pag-overcome or pagiging victorious mula dito sa addictions sa online gambling. Ang isa sa pinaka-effective, I think, na ginagawa ng mga churches na intervention ngayon ay talagang on a person-to-person level. Una, yung preaching of the truth about the dangers of gambling, online man yan or actual gambling po. Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Diyos at Bayan at kausap po natin ngayon si Pastor Jonathan Bansuelo, Professor ng CDS College of Bible at si Pastor Stanley Clyde Flores, ang sikat na pastor ng JIL Iloilo. Ang ating pong paksa ay patungkol po sa online gambling. Naitanong ko kanina kung yung ating pong mga miyembro sa church, mga pastor,
namomonitor natin, nalalaman natin dahil sila'y nalululong sa sugal. Malalaman naman natin sa giving siguro, no? So, kasi talagang panahon na para yung church kung kailangan makialam di ba? Kasi yung spiritual welfare ng ating mga kongregasyon nakasalalay dyan. Ano po ang tamang approach sa pag-call out sa mga kilala na natin na miyembro na lulong na talaga sa pagsusugal? Professor Bansuelo. Well, pangunahin po talaga ay kinakailangan magkaroon sila ng tinatawag nating tiwala sa ating church, sa ating mga ministers, na nire-reach out sila in order to help them. Kasi usually ang mga merong addiction, yung pag-front nila sa iyo, sasabihin nila, wala na. Pero yun minsan pamamaraan lang para matigil lang yung pagtatanong o pangingialam sa kanila. Ang isa sa pinaka-effective, I think, na ginagawa ng mga churches na intervention ngayon ay talagang on a person-to-person level. Kinakailangan talaga kausapin sila kasi bottom line, pagka ito ay talagang pagkakalulong yung family at maging yung church as a community, pero napakahalaga ng desisyon ng individual na siya ay talagang magkakaroon na ng malinaw na commitment na tigilan ito at mag-develop ng habits na makakatulong sa kanyang pag-recover, lalong-lalo na yung mga spiritual habits. So I think ito yung napakahalaga, at least in a short way, may pakita kung ano yung pwede nating maitulong sa kanila. Bilang isang pastor, Pastor Stanley, ano ba ang perspective ng Biblia tungkol sa pagsusugal? Totoo po ba na yung bang responsible gambling ay libangan lang ito? I think napakahalaga na going back as well to that question regarding kung paano natin approach ang mga mananampalataya with regards to gambling. Kasi pinakamahalaga siguro kasi may mga ibang simbahan, hindi naman lahat po, pero may mga ibang simbahan that they do not talk about this issue. And napakahalaga po na pag-usapan ito. Kasi the Bible is not reluctant at hindi kulang ang Biblia. With regards to these matters, napakahalaga po na una, yung preaching of the truth about the dangers of gambling, online man yan or actual gambling po. Kailangan pong makita ng mga mananampalataya na hindi po ito ayon sa kalooban ng Panginoon based on biblical teaching. Kasi katulad ng verse na na-mention ko kanina sa Proverbs 13:11, yung wealth kasi is not the way God designed it. Hindi siya yung instant wala akong nakikitang example sa Bible na biglaan unless there are circumstances in the Bible na kailangan gumawa ng himala with regards to provision. May marami sa Chronicles and other parts of the Bible. But ang general principle po in Proverbs 13:11, wealth gained hastily, mabilis hastily, will dwindle. But whoever gathers little by little will increase. Ang ibang translation, ang sabi diyan, hard work. Na meron po element of hard work. Sabi po ng isang translation, dishonest wealth will dwindle, but what is earned through hard work will be multiplied. So, ang encouragement, ang objective, ang position ng Bible ay hindi lazy hands, hindi gambling hands, but rather yung favorite ko po ito, God will bless the work of your hands. Yung element of hard work nandyan po talaga. Hindi yung element po ng luck, hindi po yun yung tinuturo ng Biblia. So napakahalaga na yung tinatawag na preaching with regards to the truth about gambling in contrast to what the Bible says. At pangalawa rin, naniniwala ako discipleship is relationship. So sa may mga addiction, may mga problema nito, dapat talaga na yung may mga relationships sa ating mga mananampalataya, na kausapin sila kung meron na pong naku-fall into addiction. Pastor Jay, dito po sa ating topic na gambling, no? Gusto kong malaman sa iyo, is there really such a thing as responsible gambling, responsible gaming, na ang turing ng mga tao na sumasali dito ay parang libangan lang?
Well, Sir Alex, alam mo, sa akin, personally, ang pagtingin ko dyan, slippery slope. Ibig sabihin, padaos-dos siyang kaisipan na ganyan. Ano? Pagka ito ay ginawa lang nating form of entertainment, alam naman natin yung danger na ito ay pwedeng mag-lead sa disastrous effects. Lalong-lalo nga yung gambling addiction at yung mga losses. No? Yung kanina binabanggit din ni Pastor Stanley na mga collateral damages like yung effects sa family, yung impact sa society, sa kaperahan ng tao, kalusugan ng tao. Parang yung konsepto ng responsible gaming, i-regulate natin. Kaya tayo nandito ngayon sa problema natin sa ating bansang Pilipinas in relation to this. Kahit daang bilyon ang kinikita nitong revenue every year. Kaya natin ito usapin ngayon kasi nga hindi nga ma-regulate ng maayos. Pangalawa, yung tao mismo ay naghahanap ng paraan para masatisfy yung kanyang craving in relation to a specific addiction. So kung sasabihin lang natin na ito ay i-regulate lang o kaya ay okay lang ito as a form of entertainment, palagay ko yan ay isang masasabi nating pang-akit lang eh. Pero ang bottom line nito ay masasiphon uli yung pera ng mga tao, masisira yung takbo ng buhay nila. Iikot lang ulit tayo, yung tinatawag nating vicious cycle. Pag-uusapan ulit natin to later on. Dahil maraming mga kasiraan at kawalan na mangyayari. Dahil yung ating kalagayan ngayon, nag-unfold na yung kinakatakot in the past. Ngayon, gagawin uli natin. Sasabihin uli natin the same reasoning. Ang pag-unfold niyan in the future, hindi lang siguro mas malala kasi nag-a-adapt din yung tao sa paghanap ng paraan para niya magawa yan, matuloy yan, at eventually sisira pa rin sa atin. So, para sa akin, pinakamaganda niyan talaga ay talagang i-total ban na lang natin, itigil na natin kasi nga hindi nakabubuti sa ating katayuan bilang individuals at bilang kabahagi ng lipunan. May follow-up question ako sa iyo, Pastor. Considered ba yung lotto at scratch tickets na hindi dapat gawin ng mga Kristiyano? Kasi parang ongoing yung joke na yun na totoo, no? Nagkikita-kita yung mga Kristiyano pumipila sa pagtaya sa lotto. Sabi nga nila, basta meron kang bet, yun yung pinaka-idea po ng gambling. Na pag tinignan natin yung composition ng mga elements niya, basta pumusta ka, yun yung kumakategorize sa kanya bilang isang sugal. So kung gusto lang natin talaga ng mga tinatawag nating mga entertainment, edi yung walang sugal. Kasi sa atin din namang pagtingin ngayon sa mga iba-ibang uri ng online gambling, in the form of games parang gano'n nagle-level up. Kaya nga na-entice yung taong mag-participate. Pwede mag-games na lang tayo. I-regulate natin as a kind of entertainment, yung paglalaro ng mga video games. I-regulate natin yun. Pero yung bakit nga ba naapektuhan yung kaperahan ng tao? Kasi nga, meron siyang isinusugal. So yung bet ang nagkakategorize. So yung binanggit mo, Sir Alex, pareho lang din. No? Sa loto, sa ayon sa mga tikus-kus na uri ng mga sugal. Maraming salamat. Nilinaw mo yan kasi maraming mga nagpapalusot. So, Pastor Stanley, sa'yo, sa tingin mo, dapat bang ipatigil lahat ng uri ng operasyon ng online gambling sa Pilipinas without exception? I agree 100% po. I agree as well with the proposed bill po ni Senator Joel Villanueva na talaga magkaroon na po ng total ban dito po sa online gambling. As I have mentioned kanina po na ang social cost, financial cost, ang buhay po ng mga Pilipino ay dapat hindi paglaruan. Hindi po ito isang laro na pwede nating ilagay lang sa kamay na parang dice and kung ano ang result. Nakikita naman natin na napaka-scientific ng mga studies po at it's available sa online. Nakikita natin po yung epekto ng tinatawag na gambling, online gambling and otherwise sa Pilipino at hindi lang sa Pilipino, sa buong mundo. Wala pa pong study na nagpapakita na gambling is healthy. So napakahalaga po na itigil na itong online gambling and I agree 100% po. Pastor Stanley, kung ikaw ang tatanungin, paano mo susuriin ang tugon ng gobyerno sa issue ng pagsusugal? Satisfied ka ba sa ginagawa ng gobyerno, sa pag-handle ng gobyerno tungkol sa issue ito? Siguro sasabihin ko na 50-50 dahil po
there is part of our government na particularly sa Senate, saludo po ako sa kanila dahil nasusundan ko po na nagsimula ng issue na ito na I think that was 2023, napaka-consistent po ng Senado na sinasabi na dapat magkaroon na ng katapusan itong online gambling. On the lower house naman na part, merong nagpo-propose dati na wag 100% at kasi maging apektado po yung kita from the online gambling. So doon po makikita natin sa legislative branch ng government natin, merong iba-ibang pronouncement. Except po ang SIBAC Party List or Citizens Battle Against Corruption Party List na nagsusulong po ng online gambling bill. Sila po ang proponent din dito sa lower house at si Senator Joel naman yung sa upper house po sa Senado. So meron po tayong mga kasama din sa Kongreso na talagang ayaw sa tinatawag na online gambling. Of course, ang executive, minsan-minsan lang natin naririnig with regards to that. Pero I hope and I pray na makita nila yung talaga yung damage nito. Kasi po if we start to accept it as a norm, baka magising na lang tayo isang araw na na tayo. Baka nga today gambling capital na tayo kasi even China binabalita na tayo na worsening na talaga ang online gambling sa Pilipinas po, Sir Alex. Naniniwala ba kayo na sangkot na rin yung mga online gambling businesses sa mga nangyayaring krimen na corroborated ng mga police authorities, yung mga kidnapping, mga foreigners na may gawa at tinuturo nila na may kinalaman nga dito sa mga pagsingil sa mga hindi nababayarang taya sa casino? Marami ng iba-ibang klase ng entities ang pumasok sa atin, Sir Alex. No? Ayon na nga sa mga pagbalita na ating otoridad, may mga pumasok dito na mga hindi nga lehitimo mga grupo. Kaya kung tawagin din natin ay mga sindikato na siyang nagpapatakbo nito. At siyempre, pagka merong taya, merong laro, may pasugal, may singilan. Yung singilan, dyan pumapasok yung krimen. Then at the same time, kahit yung individual na nagsugal at siya ay nagipit dahil wala siyang pangbayad, lahat na ng pamamaraan kahit na illegal ay gagawin niya para lang siya makakuha ng pangbayad. So ang aking paniniwala na lahat ng yan ay nagduduktong-duktong. Kaya napakahalaga na hindi lang siya tingnan as entertainment per se. Hindi lang siya issue na gano'n mas malawakan pa. At ito nga ay kinokonekta na natin sa isa pang seryosong aspeto na nangyayari sa ating lipunan, yung tinatawag nating kriminalidad. So, kinakailangan talaga matigilan na ito. Pastor Stanley, maraming mga vloggers, mga sikat na mga celebrity talaga, mga social media influencers. Sila nag-i-endorse ng mga online gambling sa mga billboards. At nababalitaan natin, ang lalaki ng bayad sa kanila. Pero dahil nga nakalagay sila sa mga billboards, gaano kalaki ang impact nito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabataan? Yes, yan po ay obviously napakalaki po ng impact kasi po if we go back few months from now, hindi yan napag-uusapan. Pero after nagkaroon po ng series of incidents with regards to the effect of online gambling, yung ibang mga nito ang nagpo-promote nito ng mga celebrities, nag-back off na. So doon natin nakikita na there was really an effect. Meron po talagang sabihin na natin na nagdadagdag po sila ng tinatawag natin ng value with regards to inaakit po ang mga mamamayan para sumali dito. Okay, follow-up question ko sa iyo. Posible ba na magkaroon ng total ban sa gambling o hindi? I think it is possible because nakikita natin yung wave na gusto ng mamamayan. Marami na pong gusto na tumigil ito dahil nga po sa impact sa nangyayari. I am hopeful kasi tayong tatlo po, Sir Alex, Sir Jay. We are optimistic na naniniwala tayo na ituloy-tuloy na sana. Plus, ang nasabi ko kanina na it's now in the legislative branch of our government, konting pihit na lang, sana ma-approve na. And of course, the President will not veto it, veto it, na mapasa talaga ito dahil po it's timely,
mga incidents na nangyari sa mga kababayan natin na nalulong sa bisyo ng sugal ay it's already out in the open, and we should not wait for more casualties bago po maging totally banned na po ang tinatawag na online gambling sa Pilipinas. Pastor Stanley, kasi ikaw lang naniniwala na narinig ko so far na total eh. Parang yun sa lagban yan eh. Di ba? Ang tindi ng labanan dyan, yung compromise, total o partial. Bigyan mo kami ng idea kung paano may bibigay natin na posibleng alternatibo, no? Yun na pwede nating panghawakan sa ngayon. With regards to alternative po, with regards to gambling po. Kasi ang lahat naman po, it boils down to what we call job opportunities and of course ang economy ng ating bansa, particularly kung sabihin natin sa mga bayan-bayan. Napakahalaga po na maging competitive ang bawat city, municipalities, provinces po with regards to providing jobs for our kababayans. At once na meron pong steady source of income ang Pilipino, diyan natin makikita po na talagang nalilesen din yung, kasi po they will budget what they have. And they will not use it, most sa general po, they will not use it for something that there's no assurance of. Gambling, we know, is a game of chance. So yun po, I think number one talaga na bigyang halaga ng ating gobyerno, walang iba kundi ang job creation. Naalala ko pasensya na medyo bias ako kasi may proof eh, si Tess Daman, nung hindi nakapagtapos ang mga kabataan, pero TESDA was revitalized and napakarami pong nagtapos ng sa TESDA at nagkaroon ng trabaho abroad. So napaganda po ang kanilang buhay. That's what I mean, that if our government is proactive, maghahanap ng paraan para po na mabigyan ng trabaho ang ating mga kapwa Pilipino, then ito po ma-minimize talaga ang temptation and the evils of gambling po. Pwede po ba kaming ma-enlighten doon sa sinasabi mong bill ni Senator Joel Villanueva tungkol sa kanyang panawagan? Ano ba ang panawagan niya? Kasi doon sa bill na yon ay presume inaral na nila pati yung pwede nating gawin sa kasalukuyan. Habang hindi pa nakakapag-decide ang taong bayan o yung mga legislators natin o yung liderato ng administration natin kung ito'y talaga'y tatanggalin. Actually, I believe maganda ang natin because the minority leader now is of course Senator Alan Peter Cayetano, who is also a brother in Christ. Alam niyo may mga attempts noon, na balita ito na attempts noon na sinusuhulan siya ng mga gambling lords na para tanggapin yung tinatawag na pogo dati, and he refused that. So ito yung chance natin na yung anti-online gambling bill ni Senator Joel Villanueva ay merong napakalaking chance dahil may mga kapatiran tayo, may mga naniniwala, and even not only the minority sa Senado, pati po majority, marami pong naniniwala dyan that yung evils of online gambling talaga po hindi po karapat dapat na manatili ito sa ating bansang Pilipinas. So while hindi po na-tackle dyan sa bill yung possible solution kung anong i-replace sa gambling, kasi po hindi naman dapat i-replace yan because in the first place dapat wala yan. So nandyan po ang mga napasa ng batas ni Senator Joel Villanueva, particularly ang trabaho para sa bayan law. Yan po ay nagbibigay ng job opportunities para sa ating mga kababayan. Yan po, dyan po sa law na yan ay sinasabi kung ano ang pwedeng mga job opportunities na magkakaroon ng ating mga kababayan. So yun po, marami po tayong pwedeng pagtuunan ng pansin na mas mahalaga na hindi itong gambling na to. So I really hope na matigil na ito and convinced na ang ating mga lawmakers, particularly dito sa upper house sa Senate, and konting-konti na lang po may BICAM, of course mapasa ito sa ating legislative branch of government po. Maraming salamat, Pastor Stanley. Finally, Pastor Jay, para sa mga viewers natin na maaaring even as we speak ay hindi nila maalis ang kanilang
addiction sa pagsusugal, nahook na sa online gambling. Ano po ang may papayo ninyo sa kanila upang sila po'y makalaya, makawala sa ganitong tanikala na sinasabing yun ang bumabalot sa kanila ayon sa Biblia? Well, pangunahin po siguro yung practical muna na nakaunawaan. Malaki kinikita ng gobyerno sa sugal, di tiyak yan may pinanggagalingan. At yan po ay galing sa bulsa ng mga manunugal. At kasama ho dyan yung perang nawawala sa inyo. Yung pangalawa ay yung tinatawag nating biblical na katuruan. Napakahalaga po talaga kasi nga ang gambling po, kung ito ay naging isang uri na ng addiction, isang kasanayan na yan sa buhay. Meron ho mga justification sa isip. At meron na hong mga pakiramdam na nagdadala sa iyo pabalik-balik dyan. So ang sabi nga ho sa Romans 12:2 na nabanggit nga po sa banal na kasulatan, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to know God's will, His good, pleasing, and perfect will. Pakibagayan po natin yung sinasabi ng Panginoon sa well-being ng buhay. At yung isip natin ay punuin natin ng mga magagandang bagay. Pangalawa, productivity of time. Hindi po tayo nag-aaksaya ng ating mga oras lamang. Napakahalaga, gumawa kayo ng aktibidad na productive. Kung kayo po ay mayroong mga trabaho, tutukan nyo na mainam at pagbutihin ninyo yung kalidad. Pangalawa, yung pamilya po ninyo, ipangalagaan ninyo. Isipin nyo at isaalang-alang ang kanilang kapakanan. Tayo ay tagapangasiwa rin po na atin ng mga relationships. Families included. At ang kagustuhan rin po natin, ay pursue natin yung higher goals, yung magandang kalooban ng Diyos. Na hindi po tayo pasadlak at palubog. Dulot na rin po na mali nating mga gawa. Ang gusto po natin, ma-realize din po natin magandang kalooban ng Panginoon. At kung pangangasiwaan natin ng tama ang ating mga pananalapi, yung ating oras at kalusugan. Ang prinsipyo kasi ang mga spiritual na mga katuruan ay tumutulong sa ating karakter at nag-i-improve pa po sa maraming takbo na ating buhay. And then never forget na meron pong pinag-uusapan sa Bible na spiritual warfare. Na ang mga ganitong mga addictions at ang ganito rin pong mga nagiging, sabi nga natin, aspiration to sinful pleasure ng tao. Sinasakyan din ng kaaway para tayo po ay maalipin sa ganitong mga bagay. Yung pagsusuko ng buhay natin sa Panginoong Hesus ay napakahalaga. Siya po ang pwede magpalaya sa atin. Sabi ng Panginoon ay kinakailangan natin siyang makilala, you shall know the truth. Ang Panginoon po yun at ang kanyang mga katuruan. And the truth will set you free. Yun po ang ating pagkalaya wala po sa bondage na pwede nating kalagyan. So, I do hope na ito po i-consider ninyo seriously bago po magupo kayo ng mga bagay nito dahil maging ang Panginoon ayaw niya yung kasiraan ninyo. Ang gusto po niya ay yung kaayusan po nating lahat. Yan po ang kanyang kalooban sa atin. Pastor Stanley, meron ka pa bang gustong sabihin, mga huling mensahe para sa ating mga tagapanood? Yung sinabi po ni Pastor Jay was very, very perfect po. Parang gusto ko na lang makinig sa kanya po. Napakaganda po ng sinabi ni Pastor Jay. But of course, going back to what I was saying kanina na po na the principles of the Bible, we can never go wrong when we follow the Word of God, the Bible, and God Himself. Kasi po, blessings will follow. And you know what? When God blesses us, He does not add any burden to it. Yun lang po. Maraming salamat sa ating mga guest at malinaw po yung kanilang tinuran. Ang master po natin, ang Diyos, hindi po yung salapi. At sabi rin, what good will we gain if we gain the whole world but lose our own soul? So maraming salamat sa ating mga guests. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.
na simpleng bisyo lang ang online gambling. Isa na itong halimaw. Sinisila ang mga may hirap, tinutukso ang mga kabataan, nilalamon ang mga marurupok. At ang instrumento, hindi baraha, hindi dice, kundi maliit na screen na laging nasa bulsa mo. Kahit burahin mo pa ang application icon, may iba pang paraan. Kaya't ang tunay na lunas, hindi band-aid, hindi make-up, abolition. Wakasan ang lahat ng uri ng sugal sa bansa. Kamakailan ay pinaghigpitan ng Bangko Sentral ang regulasyon sa online gambling. Kaya ang mga electronic wallet, GCash man o kung ano pa, hindi na pwedeng gamiting pampusta ng taya sa online casino, online bingo, at kung ano-ano pang online gambling applications and platforms. Pero sabihin na natin ang totoo, regulation lang, kulang po ito. Para bang sinasabing bawal ang alak pero bukas pa rin ang tindahan sa kanto. Bawal inumin ang lason pero nasa menu ng karinderya. At ang online gambling, hindi ito larong pampalipas oras lang. Sugat ito sa pamilya, bitak sa komunidad. Dahil sa bawat pusta, sa bawat taya, may mga kababayan tayong nauubos ang sahod habang ang mga anak at asawa nila ay nagtitiis sa kahirapan. Maganda sana kung sa isang pindot lang ay madidelete na rin ang hatak ng tukso. Pero hindi po. Kaya naman patuloy nating tinutulak sa Kongreso ang House Bill number 637, isang panukalang batas na tatapos na sa ilusyong yayaman ng tao sa online gambling. Hindi lang ito dagdag buwis, hindi lang ito dagdag patakaran. Isa itong total ban sa lahat ng uri ng online gambling. Urgent na po ang pagpasa nito, sapagkat paano natin titimbangin ang kislap ng pera laban sa luha ng mga anak na iniwan ng amang naubos ang sahod sa pustahan sa cellphone. Kaya malinaw ang tindig natin, mas mahalaga ang dangal ng tao kaysa mabilis na kita. Mas mahalaga ang pamilya kaysa buwis mula sa mga pasugalan. Hindi dapat makinabang ang gobyerno sa pagkawasak ng mamamayan. Matagal-tagal pa po ang labang ito. Pero hindi tayo titigil hanggat hindi lubusang nagiging zero gambling country ang minamahal nating bansa. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 to verse 10, ang mga nagnanais yumaman ay nauhulog sa tukso at patibong, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po pera ang masama. Pero kapag naging Diyos ang pera, kapag ito na ang inunguna kaysa pananampalataya sa Diyos, doon nagsisimula ang pagkabulok ng ating dangal, ng ating pamilya at ng ating bayan. Kaya paalala sa Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 5, huwag kayong magmukhang pera at masyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin, mas manalig tayo sa matibay na pagkalinga ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya kaysa sa peking seguridad na dinadala ng pagmamahal sa salapi. At malinaw din ang utos sa lumang tipan. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Exodus 20, verse 17. Sapagkat ang kasakiman, gaya ng sabi sa Colossians 3:5, ay hindi lang bisyo. Ito ay idolatry o pagsamba sa bagay na hindi Diyos. Napupot ang Panginoong Diyos sa idolatry. Nagdadala ito ng sumpa, hindi lang sa individual, kundi pati sa pamilya. Kaya sabi sa Proverbs 15 verse 27, ang kasakiman ay nagdadala ng dalamhati sa buong sambahayan. Hindi po masama ang kumita. Hindi masama ang mag-ipon. Pero tandaan, ang yaman ay hindi dapat maging pinakamataas na prioridad. Ang buhay na ito ay paghahanda lamang para sa walang hanggan.
Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Luke 12 verse 15, magbantay kayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian. At sa Matthew chapter 6 verse 19 to verse 21, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun din ang inyong puso. Dahil sa bandang huli, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Mark chapter 8 verse 36. Hindi po sa paghahabol sa salapi mahanap ang tunay na seguridad at kasiyahan sa buhay. Kaya habulin natin ang pagsama ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat gaya ng pangako sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagpapala ng Diyos ang tunay na kayamanan. Sabi nga sa Proverbs 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. At tandaan natin, siya ang nagbibigay ng kakayahan upang tayo umunlad. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Hindi kasino, hindi jackpot, hindi pustahan ang magbibigay ng magandang kinabukasan. Ang Diyos pa rin ang bukal ng lahat ng biyaya. Kaya kung may kayamanan tayong dapat pag-ipunan, hindi yung nasa applications, hindi sa e-wallet, hindi sa online casino. Nasa langit yun. At doon ang kayamanan natin ay hindi mananakaw, hindi kakalawangin, at hindi mabubulok. Yan ang tunay na jackpot. Kapag wala ng buhay at pamilyang nasisira dahil natalo na naman si tatay o si nanay sa pustahan sa cellphone. Kapag ang bansa natin ay ganap ng malaya sa gapos ng pagmamahal sa salapi. God bless us all and God bless the Philippines.